Hello everyone, paano ba mag-prepare ng ating compliance monitoring report? Isa-isa nating gagawin po ito. Unahin natin yung first part ng compliance monitoring report. Shown on the screen, ito po ang part 1 ng ating compliance monitoring report. So sundan natin. Bago kayo magsimula dyan, kailangan yung i-prepare ang inyong environmental compliance certificate. Dapat katabi ninyo ang inyong copy ng inyong environmental compliance certificate para meron kayong reference sa mga ilalagay nating information dito sa ating compliance monitoring report. So, sa pag-prepare ng compliance monitoring report, uunahin natin yung basic information. Meron ditong monitoring period. May pilian po ditong January to June and then July to December. So, depende kung saang monitoring period kayo nakapag-gather ng data and anong semester nga ito. First semester, January to June. Then second semester, July to December. So for example, ngayon ay second semester, July to December monitoring period, taong 2025. Isasubmit natin ito not later than January 15. So dito naman ang ECC control number automatic na nag-a-appear po yan kapag nakapag-login ka dito sa inyong account. Dito rin naka-indicate kung kailan yan na-issue ang Environmental Compliance Certificate. At meron din ditong project name in ECC, automatic nag-a-appear po yan. At saka kung nagbago ang inyong project name, pwede nyo pong i-indicate dito. At kung hindi naman nagbago, pwede nyo pong kopyahin na lang yung nakasulat sa inyong ECC na project name. Then we have also the location ng project at kung anong region located yung project at syempre yung project type. Automatic po yung nag-a-appear dyan once na makapag-login kayo. So wala kayong kailangang galawin dyan. Sa pagsisimula ng compliance monitoring report, Part 1, ito dito halos magsisimula kayo sa pag-fill up ng information. So unang-una diyan ang contact person, halimbawa si Peter Pan or Juan de la Cruz, sila ang managing head or PCO. Pwede namang isa lang like si Juan de la Cruz na lang ilagay natin and then ang contact designation ay PCO at yung kanyang contact number at email address. And then dito, we have the proponent at saka yung business address. Automatic na mag-a-appear yan dyan. Now, there are projects na kailangan ng multi-partite monitoring team. Yan ang ibig sabihin po ng MMT. But all, for category A project. Pero pag mga category B project, ito ay hindi naman nangangailangan ng multi-partite monitoring team. Kaya pwede nating lagyan na lang ito ng not applicable or NA. Then mayroon naman ditong pilian, selection ng project stage or phase. Meron itong iba't ibang stage of project implementation depende kung anong project status nyo ngayon. So for example, construction or operational or stop or abandonment. Ano po? So we can select operational, for example. And then we have here the EMP approval. May selection tayo dito ng during ECC application stage. Yan po ang default. And then kung nag-revise tayo at nag-request tayo ng approval sa EMB ng ating EMP stands for Environmental Management Plan. Yan naman po yung ating ititik updated after ECC issuance at kung anong date na approve. Then dito, may nakalagay ditong project description in ECC. So doon sa inyong environmental compliance certificate, i-check nyo ano ba ang nakalagay sa project description. Wala naman kayong kailangang imbentuhin kung ano ang nakasulat sa inyong project description, yun po ang inyong isusulat. So for example, nakalagay dito sa inyong project description, the
ABC Poultry Farm is located at Barangay Pigain, San Jose, Batangas with stocking population of 15,000 heads. Yan. Then dito naman may mga kadalasan naka-indicate din kung ano ang component ng project. The components of the project includes, let's say, the four buildings. Meron tayong water supply system. Meron tayong drainage system and other support facilities. So wala naman kayong iimbentuhin kundi tingnan yung mga statement na nakasulat sa project description. So tingnan nyo lang yung inyong ACC at hanapin nyo yung project description and then i-encode nyo rito sa inyong CMR. So nakita nyo na po ba yung inyong ECC and then yung kanyang project description? Sulat nyo, i-encode nyo po dito. Then dito nakalagay naman pangalawa, changes in project design. You can indicate not applicable here. Next is the project area coordinates. Meron tayo ditong tatlong ah, mga coordinates, project area coordinates, project buffer zone coordinates, and then we have the carbon sink GHG program. Ang ating mga project can be located. Siyempre, merong address or location, pero mas madali tayong ma-locate kung meron tayong i-provide na coordinates. So sa ating mga, let's say Google Map, pwede natin makita yung ating coordinates doon. Kaya pagka gusto mong malaman yung project area coordinates, pwedeng pumunta tayo sa ating Google Map. So let's show on the screen sample. Meron tayong Google Map. Yan. So if this is your Google Map, hahanapin mo dito kung nasaan ang inyong farm. Halimbawa, ito nga yung Google Map. Okay? And then, nasaan yung ating farm. So, halimbawa, ito yung ating farm. Halimbawa lang naman. So, you can determine the coordinates. Sa coordinates, pwede nating tingnan yung mga points. So kapag isang point lang, halimbawa ito yung ating location ng project, kukunin natin yung mga points. So halimbawa ito yung point 1, ito naman yung point 2, ito yung point 3, ito yung point 4. So kung ito yung ating property at dyan yung ating project location. So kukunin natin yung mga coordinates ng bawat point. So kung ito yung ating point 1, ito yung point 2, point 3, and then point 4. So gamit ang inyong Google Map, gamit din ang inyong mouse sa bawat point. Right click lang natin, makukuha mo na yung mga coordinates. So ito halimbawa yung
coordinate sa point 1, 13.92695.121.08195. Dito naman, yung ating point 2 coordinate. Yung point 3 to 13.92.121.08. Tapos sa point 4, ito. So, lahat ng yan ay ilalagay mo doon sa ating system. Okay? So, dito ilalagay natin yung ating mga nakuhang mga project area coordinates. So, yung latitude and longitude, yun yung isang coordinate. So, meron tayo nung isa, 13 point something, yan yung latitude. Yung 121 point something, yan yung ating longitude. So, yung point 1 natin, dito, lalagay pa lang naman natin project area 1 and then point number 1, kumbaga. Yan. So, ito, i-click mo to para ma-encode sa system yung point 1 coordinate. So, makikita mo, project area 1, point 1. And then, once na nag-save ka nitong isa, mag-open yan ng another row. So, ganun pa din, project area 1 pa din, huwag niyong gagawing project area 2 kasi isang area pa lang yung pinag-uusapan ninyo. So, dapat ilagay mo naman dito yung point 2. So, halimbawa, ito naman yung ating point 2. Ito naman, ano po, yung coordinate ng point 2 sa latitude and then longitude. And then, do not forget to click save. Laging isi-save. So, yan, we have now the point 2 coordinate sa isang area pa lang. Then, we have also here another uh, point, yung latitude and then longitude. Lalagay mo lang dito. Hindi nyo pukopyahin yung ginawa niyong point sa taas, kundi yung base sa mapa, itong mga points na ito. So, halimbawa, point 1, point 2, nasa point 3 tayo. Ito naman yung coordinates. So, lagay mo lang siya dyan. Yan, nakapagbigay lang tayo na example na kinopya natin. Pero, kukunin nyo mismo yung coordinate nandun. Ano po? So, click save. And then, yung panghuli, yung pang-apat na point, as shown on the screen. Halimbawa, ito. Right click, and then ito yung coordinate. So, yan yung point 4. So, do not forget to click save para kung anong in-input ninyo, magkaroon ng um, ma-save dito. So, mapapansin nyo, wala akong error dahil tama yung format ng latitude and longitude, naka-decimal siya. And then dito, lahat sila project area 1. Kasi kung gagawin nyo pong project area 2, project area 3, project area 4, mag-i-error yan dahil ano ba ang sinasabing area? How many points para magkaroon ka ng area? Pag isang point lang yun or period or dot, no? Pagka dalawang points, edi line lang yun when you connect 2 points. So, kailangan mo ng at least 3 points para maging area. Kaya meron tayong area of triangle. O pagka-apat na yung points, 5, may mga kanya-kanyang area niyan. Kaya wala tayong error dito dahil pare-pares lang project area 1. So, lesson learned nyo dito, wag nyo gagawing project area 1.1, project area 2.2, hindi pwede. Project area 1 lang. Kung ilang points man yung na-identify nyo sa boundaries ng inyong lupain, ng project location, yun yung project area 1. Okay po. Then next, we have the project buffer zone coordinates. Ano ba yung project buffer zone coordinates? Yan kasi yung ano po, area surrounding our project site na merong mga restrictions, hindi pwede siyang na-occupy.
So halimbawa, meron kang isang project, tapos merong buffer zone radius kayo, 5 kilometer around the project site. Kumbaga para magkaroon ng protection yung site na yon. So kailangan minsan ng buffer zone. Coordinates, ipapakita mo dito sa system sa iyong report kung meron kang project buffer zone. Kadalasan naman wala. Pero kung meron, i-indicate mo. Ang project buffer zone coordinates, eh, hindi naman laging available sa lahat ng project. Kaya pwede nyo pong i-ignore ito, pero since ito ay program, kailangan nyo mag-indicate dito ng latitude and longitude. Na po, basahin natin yung nandito sa taas. Select the buffer zone from the list and provide the latitude and longitude in decimal format. Then click Add Point button. All geo points for each buffer zone should be added in sequence. Please use WGS 1984 convention. Kumbaga sa formatting ng pag-indicate ng latitude and longitude. No, may mga authorities na nagsasabing itong portion na ito hindi pwede nyo itong ano ma-occupy, no? Kailangan may buffer zone kayo diyan. So, kung wala naman kayong mga ganyang areas na regulated, strictly monitored by the authorities, wala naman tayo maiprovide. Pero para hindi po kayo magkaroon ng error diyan sa reporting sa part pa lang na yan, maglagay na lang po kayo ng mga values like 0 pero in decimal format. So, ano pa? Halimbawa, ito, latitude 0.0, longitude 0.0. Pag sinave natin yan, problema yan kasi hindi siya naka-format na nasa boundary ng Pilipinas. Kaya, ang suggestion ko dito, kung wala naman tayong ganyang buffer zone, gamitin nyo na lang po yung isang coordinate. Ano po, lalagay natin dito yung isang coordinate natin ng boundary natin para maging yung format acceptable ng system. And then you select ito, i-save mo siya. O, di ba walang error? Ngayon, meron naman tayo dito sa baba, we have the carbon sink or GHG program. Ito yung mga location naman or areas kung saan tayo nagtatanim ng mga puno, nag tree planting, tree caring, tree growing. Minsan, may nursery tayo dyan. Tapos may mga coordinates din syempre. So, saan ba tayo nag-adapt ng lupa para sa ating um, tree planting kung hindi sa ating site. So, meron tayong mga ina-adapt na lugar para sa ating tree planting activities kung hindi nakasya sa ating facility. Pero kung wala tayong ina-adapt, edi ang default natin, pwede nating yung area na lang natin kung saan tayo pwede magtanim ng ating puno. So, pwede niyong gamitin ulit yung coordinates ng ating project area kung wala kayong lugar na inadapt for the purpose of tree planting. So, hindi lang tree planting, meron tayong mga nursery. So, kukopyahin nyo lang yung mga coordinates ng inyong project site. And then, yun po ang i-declare nyo dito sa Carbon Sync GHG program. Assuming na wala naman kayong areas adapted for the tree planting purposes. So, sa loob na lang ng inyong site. So, yan po ang
Yan po yung mga information na hinihingi dito sa ating part 1. I hope may natutunan kayo dito sa pag-prepare nito at kung may mga katanungan kayo dyan, type nyo lang. So, thank you very much for listening at kung gusto nyong matutunan yung next step nito, yung sa sunod na mga paggawa pa nung report, yung next step, you can follow this video. Thank you very much everyone for time listening and God bless us all.